Okay, good guys, no, meron tayong gagawin dito na Fujidenso. So ang error nito guys, ito error, no. So nandito tayo ngayon sa Signal Taguig nag-service, no. So ito guys ang problema nito ng ating customer. Every time guys na naglalabas sila, naglalabas siya ng E2 error. So ang Fujidenso guys at saka Sharp, isa lang ang problema yan kapag nagkaroon siya ng E2 error, no. Ang laging problema niyan yung sa door switch at sa bump switch niyan kapag E2 error ng isang Fujidenso. So walang kinaiba doon sa Sharp guys na mga ginagawa natin. So ang gagawin namin dito guys, i-repair namin to. So ito testing nga namin guys, minsan okay naman siya, minsan ayaw, no. So para maiwasan na yung paglabas ng E2 nito guys, ang gagawin natin, i-fix na natin to ng matagalan, no. So sa makatuwid, i-disable na natin yung parts na nagkakaroon ng E2 error, no. Kasi nga ito naman guys, may consent ng ating customer na i-disable na lang para wala nang balikan. Kasi pwede naman natin kasing repairin, kaso after a month baka magkakaroon na naman ng E2 error. So tatawag na naman siya ng magagawa. So from Santa Rosa, nandito kami guys sa Signal Taguig, no. So yun, in-explain na lang natin sa ating customer na i-disable na lang natin to para wala nang gastusan, no. So at least in-explain naman natin sa kanila yung mga downside lang nito kapag na-disable na natin yung E2 error. So kapag disabled na kasi yung E2 error, so hindi na gumagana yung door switch niya, or kapag binubuksan mo siya, hindi na siya magkaroon ng error. So ganoon pa rin, no, ang ginagawa natin dito, yung dalawang wire dito sa door switch at saka doon sa safety switch or sa bump switch or sa balance switch kung tawagin ng iba, ay ating i-connect, no. So ang pag-connect nito guys, yung black and white lang. So same din ito sa Sharp, no. Kung anong design ng Sharp, ganoon din ang design nitong Fujidenso, no. So walang kinaiba, no. Yan, same problem din yan sila. So yung black and white na wire, yun yung ating pag-connect, no. I-connect natin, i-short natin para maiwasan na yung paglabas ng E2, no. So ginagawa talaga namin to guys kasi nga pabalik-balik yung problema ng E2 kapag nire-repair mo lang, ayusin mo lang, tapos may ganun na naman. Tapos okay lang yan kung kaya mag-DIY ng customer, no. Ituturo mo yung problema. Pero pag hindi nila kaya i-DIY yan, mas maganda talaga na i-disable na lang yan para iwas gastos na, no. So pero bago namin ginagawa guys, ini-explain namin sa customer, no, kung willing naman sila gumastos every other months or every 3 months, every 2 months para sa pag-repair niyan, wala namang maging problema, no. So pwede naman natin repairin. Pero kung ayaw na nilang babalik-balik yung ganong issue, pwede natin yan i-disable guys. So yun lang naman ang maging downside niyan, na pag binubuksan mo yung pinto, hindi siya hihinto. Yun lang yung pinaka downside ng E2 error, no. So yun. So pwede naman kung magpahabol kayo, kung gusto nyo pahintuin yung washing, pwede nyo naman siya i-post, no. Huwag nyo siyang buksan yung pinto, no. Kasi kadalasan guys, yun ang sirain talaga sa mga washing machine, yung pinaka door switch niya. Lagi yan kasi sa kaka-close open, yun lagi ang nasisira dyan. So kailangan yan, mas maganda kung i-disable na lang yan, no. Basta i-explain nyo lang sa customer yung mga maging downside niya, no. Yung pinto niya ay hindi na mag-error kapag binubuksan natin yung pinto, no. So yun. So okay, no. So yan, na-disable na natin yan guys, no. So ayan, testingin na natin. Ayan, tingnan natin, no. Okay na. So paikotin na natin to guys, no. Disable na natin siya. So yan. Okay, binabalik na natin. So ayan. So yun, no. Okay na ito guys, no. Yun lang ginawa natin guys, disable natin E2 error, no. From Signal Taguig guys, dito tayo nag-service ngayon. So okay, no. Sa mga gusto magpa-service, message lang sa aming Facebook page sa Northia Repair Shop, or comment kayo sa ating mga video, o nandyan guys yung number natin, no. Pwede nyo tawagan kapag kailangan nyo. Thank you.